Sa mga Hebreo, binanggit nito ang proseso ng pagkakasundo at may mga mahalagang aspeto na binanggit niya na pag-uusapan pa natin. Sabi niya, kaya't sa lahat ng bagay na kumikilos, siya na si Kristo upang maging katulad ng kanyang mga kapatid. Ito ay mula sa Hebreo chapter 2, upang siya ay maging isang maawain at tapat na mataas na saserdote sa mga bagay na nakaukol sa Diyos, upang siya ay isang maawain at tapat na mataas na saserdote. So meron tayong high priest doon sa kanyang tungkulin na maging maawain para yan sa pari upang ipaabot ang awa at pagiging tapat sa mga utos at tapat din sa paghatol. Upang gumawa ng pagkakasundo para sa mga kasalanan ng mga tao, para sana siya mismo ay nagdusa na matukso. Kaya niya sumipsip para tulungan silang matukso. So sinasabi niya na si Jesus tiniis ang paghihirap, tiniis ang tukso para makakonekta siya sa amin. Dahil ibang Diyos sa langit at hindi tinutukso o nagdurusa. Nagkakaroon ng distansya ngunit ginagawa niya ang kanyang sarili upang mapasailalim sa paghihirap na iyon. Upang mapasailalim sa tukso para maintindihan niya kung saan kami nanggaling at makakakonekta tayo sa kanya. Dahil ginawa niya iyon ng walang kasalanan. At binigyan kami ng daan palabas sa pagkakailipin na iyon. Pero paano niya kami pinagkasundo? Sa Roma Kabanata 5, pinapaliwanag niya pero pinuri ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. Siya ay nagpapatuloy ng higit pa kaysa sa ngayon, na bigyang katuwiran ng kanyang dugo. Tayo ay may liligtas sa puot sa pamamagitan niya. Kaya, noong tayo ay makasalanan pa, nakikita mo ba ang mga makasalanan na kinakatawan tanda ng araw? Isang lalaki, saan? Oo, sa aso, saan pa? Ito ay nagmula sa isa sa aming mga naunang mensahe. Ang tagal na naming hindi nag-uusap. Ang mga kaaway kung saan ang mga kaaway, eksakto, ang buhok. Ang mga kaaway na ginawang dumi ng paa. Ang dumi ng paa ni Jesus na kinakatawan sa buhok. Kung saan sila ay binura sa landas ng kometa. Siyempre, ang mga makasalanan ay ang lahat ng kinakatawan sa lahat ng mga konstelasyon sa labas ng karatula, ngunit partikular ang mga iyon. Sa katunayan, sa susunod na talata, wala dito, ngunit binanggit niya habang tayo ay ang mga kaaway ng Diyos. At bilang magkaaway tayo, namatay siya para sa atin, kahit sa ganoong kalagayan. At so, makikita natin ang mga kalaban dito sa buhok. At pinuri niya ang kanyang pagmamahal sa amin doon. Noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin sa krus. Higit pa sa pagiging makatwiran ngayon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo ay maliligtas sa puot sa pamamagitan niya. Kaya ang kanyang galit ay kinakatawan sa horogulum. Sa pamamagitan niya at ni Orion, tayo ay naligtas. Kung saan meron tayong buhay ng kanyang muling pagkabuhay.
Bilang kinakatawan sa orayon, kaya nakikita natin ang prosesong ito, ang relasyon nito sa pagitan ng orayon at ng horogulum. Magkaaway kami. Siya ay namatay para sa atin at tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. At tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Amen. Sa 2 Korinto, Paul nagpapatuloy sa temang ito o binabanggit din ang temang ito ng mga pagkakasundo na may mahalagang twist at lahat ng bagay ay nasa Diyos na nakikipagsundo sa atin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo. Tapos sabi niya, at binigay sa atin ang ministeryo ng pagkakasundo. Kaya't ipanagkasundo tayo ni Jesus sa kanyang sarili, pero ngayon, binigay niya sa atin ang ministeryo ng pagkakasundo. Ipinagpatuloy niya na ang Diyos ay kay Kristo na pinagkasundo ang mundo sa kanyang sarili. Hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At muli, ang mga diin, ipinangako sa amin ang salita ng pagkakasundo. Ano ang ibig sabihin nito? Na hindi niya binibilang ang kanilang mga paglabag sa kanila. Saan sila pumunta? Saan napunta ang mga kasalanan ng mundo? Nang ipagkasundo niya ang mundo sa kanyang sarili. Siya ay nagpunta sa kanya, kinuha niya ang kanilang mga trespasses tulad ng gaya ni sinabi ni Moises. Kung hindi mo dadalihin ang mga tao sa lupang pangako. Tapos hinarangan ako, sabi niya. Ilagay ang kanilang kasalanan, sabi niya. Patawarin mo ang kanilang kasalanan kung gugustuhin mo, ngunit kung hindi ako binili, ilagay ang kanilang kasalanan sa akin. At iyon ay kung paano namin matutupad ang ikalawang bahagi. Kung saan natin iginagawa ang pagkakasundo, hindi natin mapatawad ang kasalanan. Pinapatawad ng Panginoon ang kasalanan, ngunit hindi natin mabibilang ang mga paglabag ng mga lumalabag sa atin. Naiintindihan mo na hindi namin sila mabibilang sa nagkasala. Ngunit kunin ang mga ito sa sariling atin sa paraang ginawa ni Moises. Sa Galatia, sabi ni Paul, mga kapatid, kung ang isang tao ay naaabutan sa isang kasalanan, kayo mga espiritual, ibalik gayon sa diwa ng kahinaan. Isinasaalang-alang iyong sarili kaya ikaw din ay matukso. Doon kayo mga pasanin ng isa't isa, at sa gayon ay tuparin ang batas ni Kristo. Para kung ang isang tao ay naiisip na ang kanyang sarili ay isang bagay, kapag wala siya, niloloko niya ang kanyang sarili. So, sinasabi ni Paul sa kanila na ang pagkakasundo na ito ay tungkol sa panunumbalik ng isang tao na naabutan sa isang kasalanan. At partikular niyang binanggit, ginagawa ito sa diwa ng kahinaan. At bakit ito mahalaga? Bakit mahalaga na tayo? Bukod sa halata, masarap maging maamo, parang mapagkumbaba. Pero bakit importante talaga ang dahilan? Kasi kailangan nating isaalang-alang ang ating sariling pagkakaunawaan na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. At lahat tayo ay magkakapatid.
lahat tayo ay pantay-pantay.